Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Deng Hirang from Lungsod ng Davao. Isishare po natin sa inyo yung mga nagawa ng dating President Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung mga legacy. Ibig sabihin, ano ba yung naiwan mo? Alam mo, in public administration, binuto tayo ng tao to perform. And parati kong sinasabi, dalawa yan, private corporation and public corporation. Yung public corporation, pag pumasok ka dyan, ang end result niyan, service. Ibig sabihin, trabaho lang. Pag pumasok ka sa government, hindi ka dapat pumasok dyan para, what you call this, para magpayaman or magnegosyo. Or else, kasi yung public corporation niya, yung gobyerno, serbisyo. Yung private corporation naman, ang bottom line dyan ay profit, ganansya. So ano yun? For example, negosyo ka. Nagninegosyo ka ng gasoline station. Ang purpose mo doon ay profit, ganansya. Magninegosyo ka sa palengke, vendors. Ang end result noon, dapat pagbilang mo pagkagabi, meron kang ganansya. And that is profit. Sa public service naman, wala kang ganansya diyan. Ang ganansya mo diyan ay yung legacy mo na natulungan ko, napadala ko sa ospital. Napagawa ko yung water system. At ngayon, yung mga tao hindi na naghihirap maghanap ng tubig. Napaganda ko yung airport. May mga upuan na, maganda na ang takbo. Malinis na yung aming munisipyo, wala nang droga dahil lang kay mayor or dahil lang kay presidente. Yun yung mga serbisyo, walang pinag-uusapan na ganansya dito. So, very critical yan. You cannot be a politician at the same time negosyante ka. Napakahirap i-balansehin yun. Because generally, kahit sa batas, dapat wala yan. But sa ibang bansa, ina-allow yung lobbying. For example, mayroong opisinang ginawa para tulungan ka, para mag-lobby ng project para sa'yo. So, allowed yun sa Amerika. Dito sa atin, merong rules dyan, yung undue influence. So, nevertheless, balikan natin itong administration ni President Duterte. Napakaganda ng kanyang performance. Ang daming mga project. Kaya ipapakita natin dito ngayon sa video yung mga nagawa ng presidente. But I want to mention some, yung Manila Bay, di ba? Yung Boracay, pinasara niya ito, political will yun, para malinis. Kasi wala, madumi na talaga eh. So, nalinis ni President Duterte. Sa mga kapatid natin na Muslim, based sa kanyang performance, yung Sultan Kudarat Hospital, yung mga kalsada, airports, ang dami ng nagawa ng ating mahal na presidente. To solve traffic, sinimulan niya, maraming tumulong sa LRT1, LRT2, so airport, seaport, Pantalan, yung sa Cebu, na bridge, yung Pangil Bay, na-solve niya yung terrorism. Remember, may mga bombing nung una. But of course, naayos niya yung Marawi, yung secessionist movement, nagkaroon ng win-win solution, nagkaroon ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, yung BARM, masaya na sila doon ngayon. Then, yung sa drug addiction naman, bumaba, yung sa corruption at that time, napaka-stricto ng ating dating Presidente Rodrigo Duterte. So in short, wala kang masasabi sa performance niya. Inabot lang tayo ng isang bagay na huwag natin kalimutan, yung COVID. Siguro kung hindi pa si President Duterte ang presidente doon, wala na, mararatel yung government. Magkakagulo-gulo. But through President Duterte hindi naman na-control, but na-manage kasi napakahirap makontrol.
Umingi siya ng tulong, lumuhod siya sa ibang bansa na mabigyan tayo ng vaccine kasi maraming namamatay sa atin. 2 taon yun, hindi tayo nakagalaw. Bagsak po yung ating ekonomiya, maraming walang trabaho, maraming nagsara, maraming namatay. Kaya mabait pa rin ang Diyos. God is good. Binigyan tayo ng presidente na he was able to stabilize everything. Navigate, normal. Hirap, pero kaya pa rin. Hanggang to the extent na hindi na niya naplano yung exit plan, yung political exit plan niya. Ibig sabihin, anong gagawin niya after sa kanyang term? Hindi na napag-usapan yun. Kasi sa kanya, trabaho kay trabaho lang. Sinong papalit, anong mangyayari. Kaya nagkaroon ng mga iwebang nangyayari doon sa eleksyon. Hindi siya nakapag-prepare ng exit plan. Pero sa kanya, masaya na siya. Bumalik siya, pagkatapos niya presidente, umuwi ng Davao. Walang pagbabago sa kanya. Except, of course, hindi masaya yung mga supporter niya at saka mismo siya dahil dito sa pakikialam ng ibang bansa, particularly itong issue ng ICC. Ngayon, bumalik na naman. Talagang lahat ng mga ginawa niya ngayon ay parang binibira siya. Pero masaya yung tao. Ngayon, nalimit yung droga. Pero ngayon, bumabalik. Kaya gusto siyang ibalik. So, ipi-play po natin ang ating research tungkol sa mga nagawa ng ating mahal na Pangulo at nagkakatuo yung uhla sa kanya ng psychic na your son, President Rodrigo Duterte, ay magiging importanteng tao sa bansa. And ang dami niyang nagawa at hindi natin ito pwedeng irisin sa isip ng tao. You cannot, remove it in the minds of our people. Ang ganda ng performance ni President Duterte. Nagkaroon ng sweldo ng mga ganda yung sundalo, yung pulis. Halos lahat, gabi at araw, binibisita niya yung kanyang mga kasundaluhan. Pakinggan po natin at panoorin natin itong video na research po natin. The best president ever, President Duterte. All I know is his heart is right. He will die for his country. Dito sa bahay, merong kakilala ang nanay ko na nagpunta dito. Nagsabi sa kanya meron daw siyang gustong sabihin sa nanay. Pero alam ng nanay ko na yung babaeng yun is psychic. Ang sabi ng psychic was, that nanay, sabi niya, meron kang anak destined to be an important person, really an important person to the country some years far ahead. Sabi na nanay ko, well, there is nothing wrong with that if it's for the good of the country. But the magnitude of what she predicted, my mother could not imagine. Rodrigo does not believe even in predestination. Okay? So, wala yan sa kanya. That knowledge is only between me and my mother and that lady who told her about that. Ang mensahe kasi lang lahat, sinabi ko, hindi ninyo ako kilala. Hindi naman ako sikat. Ayaw ko namang sumikat. At noon pa, during the time of Ramos, they would like to see me in the cabinet and kay Arroyo, pati kay Estrada na I've always refused the cabinet position because I just wanted to be, simple na buhay na yabang, probinsyana. But you know what? It's destiny. Hanggat sa muli, napanood ninyo ang legacy ni President Rodrigo Duterte. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang. Till next time, ang ganda ng Pilipinas, malin po natin ito. God bless Philippines. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays
at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.